Guys, welcome sa Art of KDP. So ako ang yung magiging art teacher, Sir Dominic Pelayo or Sir Doms. So ang Art of KDP is my personal Instagram account. So dito ko nilalagay yung aking mga artworks. So it's an art page. But I decided na gumawa ng online art tutorials dito dahil kailangan siya due to the pandemic. Since hindi tayo magkakaroon ng mga face-to-face classes sa pagtuturo ng mga art class, so I decided na mag-record na lang ng ating video para maging online art tutorial. So itong online art tutorial na to is designed para sa aking mga art students and para sa mga upcoming pa. So sa mga hindi ko students na gusto matuto ng art and basic drawings, so welcome kayo dito sa aking online drawing tutorial. So ito ang kauna-unahang video na naproduce ng Art of KDP. So para sa ating unang topic or ang unang module natin is yung human head anatomy drawing. So yung human head anatomy drawing talaga is napakarami ng tutorial na nag-e-exist sa online. So kagaya ng YouTube, Google, once na tinype mo yung human head anatomy drawing tutorial, napakaraming lumalabas dyan. So iba't ibang method, iba't ibang techniques. So wala talaga siyang pinaka 100% na formula na dapat ito lang ang susundin nyo. So marami iba-ibang techniques siya para makapag-produce tayo ng drawing, ng realistic human head drawing. Pero since sa ating tutorial, since karamihan ng mga art tutorials online ay masyadong complicated at mahirap unawain, lalo na sa mga nagsisimula pa lang. So, I created this human head anatomy drawing tutorial na mas madali intindihin. So, itong drawing tutorial na to is ako mismo nag-drawing. So, pinormulate ko siya based sa mga iba't ibang art tutorials na rin na nag-exist sa YouTube. So hybrid itong tutorial natin. So combination siya ng mga iba't ibang art tutorials plus personal ko na rin, yung personal technique ko na din sa pagdodrawing ng human head. So let's start. Sa pagdodrawing ng human head, unang-una nating dapat gawin is draw a circle as perfect as you can. Make them divide it into 4 equal sides. So, sensya na kayo. So, ang ginawa ko kasi dito sa ating presentation is hindi na kasi ako nakapag time-lapse dahil sa limited lang ang ating gamit. So, ang ginawa ko na lang is in-export ko na lang ng step by step ang aking drawing, then pinasok ko na lang dito sa ating PowerPoint presentation. So, draw a circle as perfect as you can. Make them divide it into 4 equal sides. So, ang head kasi natin is a perfect circle na parang ping-pong ball. Pero, ang side niya ay flat. Then, now draw a square inside the circle where the upper portion will be the hairline and the lower part will be the nose line. So, sa loob ng circle, magdodrawing tayo ng square, kagaya nung nakikita nyo sa screen. So, yung pinaka-upper portion ng ating square, doon yung ating hairline. Then, yung pinaka-ilalim naman ng ating square, yan yung ating nose line. So, once na na-drawing na natin yung square, yung kalahati ng square na na-drawing natin sa lower portion, yun yung magiging size natin para sa chin. So itong portion na to, yun din yung laki ng portion dito. So yung haba nito, ganun din kahaba yung para sa chin line natin. Pero ang reminder ko lang dito, but you can adjust it size depends on the facial feature of the character you are drawing. So, pwede siyang humaba or umikli. Depende na lang sa facial feature ng character natin. Pero since ito ay isang basic tutorial, so ito yung pinaka
general rule. So stick muna tayo sa pinaka basic na 1/2 then saka na lang natin siya i-break ng konti kung gagamit na tayo ng ibang design feature. So yung ipoproduce kasi natin yung typical design ng head ng male and ng female. So once na natutunan na natin to, saka na lang natin i-break yung design depende sa facial feature ng ating character or ng ating model. So after nun, draw a skeletal composition of your head that would serve as your guide in placing the facial features of the character's face. So dito, kung mapapansin nyo, yung upper portion, nandyan yung hairline. So yung kalahati ng square, andun yung ating brow line. Then yung ilalim naman ng ating square, yun yung nose line. Then yung kalahati ng square na binaba natin, andun yung chin line. So paano nakukuha yung measurement ng eyes? So dito natin na makikita. So the upper portion of the inner circle will be the character's hairline. Hairline could be adjustable, depends on the facial characteristics of your character. So itong hairline na to, is adjustable yan. Pero ito yung pinaka typical na sukat ng hairline. So pwede siyang tumaas kung medyo napapanot na or paubos na yung buhok ng character natin, or pwede naman siyang mas bumaba pa ng konti. So depende yan. So the upper half portion of the circle would be your brow line. Then draw a line below the brow line, and that would be the character's eye level. So ang question lang dito is gaano kababa yung draw a line below the brow line. So para hindi kayo mahirapan, so once na nabuo na natin yung pinaka-structure ng skull natin, so mula sa top, sa tip ng head hanggang sa chin, kunin niyo yung measurement niya. So yung pinakakalahati nito, which is ito, doon, yun ang ating eye level. The lower line of the inner circle would be the character's nose line. And the lowest line would be the character's chin. The side edges of the inner square is the size of the cranium of your character. So yung purpose talaga nung kaya tayo nag-drawing ng inner square sa loob ng circle is para mabuo natin yung pinaka-cranium niya. So, ibig sabihin, hindi tayo mismo dito magdodrawing ng pinaka-side ng face ng character natin. So, yung pinakadulo ng inner square natin, yan yung size ng cranium niya. At hindi siya dinodrawing ng straight line. So, slightly slant siya. Kasi ang design talaga ng skull ng tao is hindi siya diretso. So, medyo slightly diagonal siya. So ganyan. So ganyan yung pinaka shape ng skull ng character ng human head in front view. So balik ulit tayo dito para ma-lecture natin yung paano dinodrawing yung facial structure ng character natin. So kung medyo sanay naman kayo sa measurement ng mata, so pwede natin gawin tong method na to, yung sa eyes. So yung pinakadulo, so hatiin nyo lang siya ng tatlong even size, 1, 2, 3. So dapat yung lapad nito sa ilalim is kasing lapad dito, then ito is kasing lapad dito. So, yan yung isang option sa pagdodrawing ng eyes. So, kung medyo hirap naman kayo dito, pwede tayong gumawa ng circle. So, tatlong circle. So, kasi ang mata natin is parang ping-pong ball lang din yan na nilagyan ng balat. So, pwedeng mag-drawing tayo ng bilog
sa loob ng mata. Tignan natin. Delete natin. Erase all. So, pwede naman tayo mag-drawing ng bilog. Ay. So, pwede tayo mag-drawing ng bilog. So, pwede tayo mag-drawing ng tatlong bilog sa mata. So, ang question is, bakit tatlo? Dalawa lang naman ang mata natin. So, itong tatlong bilog na yan, ito yung nire-represent ng yung mata natin kapag wala siyang flesh. So, kapag tinanggal natin yung flesh, yung balat, and skeleton na lang ang pinaka natira sa facial features natin. Di ba isang malaking bilog siya? Butas siya na bilog, din saka lang sinalpak yung eyes doon. So, ito yung nire-represent niya. So, yung bilog sa gitna na to, ito yung tinatawag nating third eye. So, ibig sabihin, yung measurement nito, kung ano yung size ng bilog na drawing nyo dito, so, yun yung space para sa right eye. So, on third eye, ibig sabihin, ito yung space natin between the left eye and the right eye. So, ngayon, dito, para hindi maging sobrang laki yung ating pagkakadrawing ng bilog, so gamitan natin siya ng artistic judgment, and gamitin natin tong method na to para maging play safe. Kasi pag nagdodrawing tayo ng mata, ito talaga yung pinaka-typical na eyes ng tao kung wala siyang flesh. Then, ang flesh kasi niyan is almond shape. Ulit tayo ng color. So, almond shape kasi siya. Medyo mas mahirap lang mag-drawing sa PowerPoint. So, yan siya. So, kung hindi nyo matansya kung gaano kalaki or kaliit yung pinaka-drawing nating almond shape, since baka sanay kayo sa stylize, pwede nyo gawin to. So, pagka-drawing nyo ng circle, hatiin nyo siya sa 4 equal sides. So, hatiin nyo muna siya sa gitna. Tapos, yung upper portion and lower portion, hatiin nyo pa ulit sa gitna. So, ayan. So, ngayon, yung itong portion na to, saka itong portion na to, yan ngayon, yung limitation nyo na hanggang dyan lang dapat yung shape ng almond shape ng eye natin. So, pwede siyang mas lumiit ng konti, pero hindi siya pwede lumagpas dyan. So, ngayon, dodrawing na natin yung almond shape. So, yan. So, ganyan dinodrawing yung human eye. So, pwede nyo gawin tong method na to kung sa bilog nyo siya gagawin, or kung sanay naman kayo sa method na to, pwede nyo na draw directly dito. Pwede nyo na i-drawing diretso dyan. Okay, next. Proceed na tayo sa ibang slides.
Okay, ito. Reuse na lang natin tong slide na to. Erase all. So ngayon, para makuha natin yung nose, so gagawa tayo ng semi-diagonal dito sa third eye. Tapos yan, so medyo semi-triangular ang gagawin natin para makuha natin yung nose. So para sa pinaka panga ng ating character, so yung dulo ng eyes na ginawa natin, so gagawa tayo ng diagonal shape dito para makabuo tayo ng jaw. Yan. Then para naman sa portion ng sa lips, kung alam niyo yung portion na pag ganito sa ibabaw ng lip, itong portion na yan, para makuha natin yan, so gagawa tayo ng triangle sa pisngi, sa gitnang pisngi ng nose, then straight line. So next, para makuha naman natin yung haba ng ating bibig, so once na emotionless kasi ang ating bibig, ang size nun is 1/2 ng left eye and 1/2 ng right eye. So once emotionless siya, ganyan siya kalapad. So ngayon, itong portion na drawing natin dito sa ilalim ng jaw, dyan nakakonect yung dulo ng ating mouth. So after nyan, next slide. Ay, erase all. So once nakuha na natin yung mga ating mga basic construction, draw the initial sketch of male. Don't mind first the details. Focus more on its composition, size, and placement. So, i-drawing muna natin siya. I-initial sketch muna natin. Once na place na natin yung mga kung saan yung placement ng mga bawat parts. So, i-initial sketch muna natin siya. So, wag mo muna masyado isipin yung details. So, yung details sa huli na yan. So, i-correct muna natin yung tamang pwesto niya, tamang sizing, para once na nag-details na tayo, dire-diretso na. So, ito yung guidelines natin sa pagdodrawing. So, ito yung sinabi ko kanina. The length of the mouth, if it's emotionless, is 1/2 size of both eyes. So, yung guide na binigay ko sa inyo, kung mapapansin nyo, hindi siya talaga totally tumama doon sa dulo. So, artistic judgment din yan. So, once hindi sinabi na 1/2 size of both eyes, ibig sabihin dapat masagad natin hanggang doon. So, pwede siyang medyo umikli. Pero hindi nga lang siya pwede lumagpas. So, sa mga guidelines na binibigay natin, kapag sinabing 1/2 size of ganitong size or 1/4 size of ganitong size, pwede siyang mas lumiit ng konti. Pero hindi siya pwede mas lumapad doon. Kasi doon na nag-i-start yung pagiging off proportion. Next, to get the bridge from the nose to mouth, so ito yung sinabi ko kanina, create a triangle on the middle portion of the nose, and the base of the triangle would be the mouth line. The size of the spacing between the left eye and right eye is as long as the size of the character's eye. This spacing is commonly called as the third eye. So ito yung sinasabi ko sa inyo kanina, yung spacing ng left eye and right eye, yung nasa gitna, yun yung third eye. So ibig sabihin, lalagyan nyo lang siya ng mata sa gitna na kasing laki ng both left and right eye. So yun yung magsaserve as ating spacing. So, additional reminder ulit kapag nag-drawing tayo ng eyes. Balik tayo sa eyes. So, di ba, once nag-drawing na natin yung bilog,
So, yan na yung pinaka-eyes natin. So, yung pinakataas na portion ng circle, dito madalas drawing yung brow. Yan. At sa pagdodrawing naman ng kilay, ayan, dapat hindi nyo siya drawing ng parang pan Dragon Ball. So ang kilay talaga natin is pa-fade yan. So kung yan yung shape, so medyo pa-fade siya sa dulo. So may konting fade siya sa dulo. Okay, next. The height of the ears the height of the ears are from the half portion of the eye up to the nose line. So yung pinakalapad ng tenga natin is simula mata hanggang nose line. So from eye level down to nose line. Next. After composing the facial features of the male head, do the final sketch to finalize the design. So, kung nagawa nyo na ng tama yung composition, placement, sizes, and nyo na siya, na-establish nyo na ng tama, doon na tayo pupunta sa final sketch. Kasi yung initial sketch natin, even though na ginawa nyo na siya ng sobrang tama, sa final sketch, doon nyo siya i-correct. So, doon nyo i-fine yung details. So, doon nyo i-correct yung mga ibang features ng drawing nyo kung masyadong napalaki o masyadong napaliit. Kasi sketch siya eh. So, ibig sabihin itong final sketch na ito yung pinaka-clean up stage na natin. So, dito na ilalagay yung pagsha-shadow, coloring, etc. So, ito na yung ating male head. Then, sa paggawa naman ng leeg, madalas kasi sa anime is medyo pa-curve. So, sa head, yung halos dulo ng portion ng head natin is to drawing natin siya ng diagonal. So, medyo may pagka-bloke siya. So, para mas maging masculine yung ating male character. So, ito yung sinabi ko kanina. Final sketch will be the corrector of your drawing. It corrects the errors from your initial sketches and finalizing the artwork. So, ito yung pinaka recap for the measurement on how to draw the human male head. Sizes and composition may vary on the characteristic of the facial feature of the character. So, ito yung final drawing natin and ito yung pinaka recap ng measurement kanina. So, but before doing the variations, you must learn first from the basics. So, yung basics na tinutukoy dito is ito. Yan. Yung pinaka mismong drawing tutorial and yung mga measurements na tinuro ko sa inyo. Yan yung basics na sinasabi ko. So, saka na lang kayo magkakaroon ng variation once na familiar na kayo dito sa basic measurement na to. So, dito, pwede nyo siya laparan, pwede nyo mas malaki yung square, or mas ibang variation ng circle since mataba siya. So, ito munang kailangan nyo matutunan before doing the variations. So, next, itong blue drawing na to is female drawing. So, papakita ko naman sa inyo kung ano yung kinaibahan naman niya sa pagdodrawing ng male head. So, in the anatomy of female head, guidelines are just the same with the male head. So, yung pinaka-composition niya is ganun din. So, yung circle, so, yun pa rin naman siya, circle, square, then, etong portion na to is ibababa natin para makuha yung chin. So, same na same din naman siya. So, the difference of the facial features of the female head are, so, ito naman ang pinakaiba niya between male and female. So, first, female's jaw are a bit higher than male's jaw. The design of female's jaw is soft curve to make it look feminine. So, kung mapapansin nyo,
mas mataas ng konti yung jaw ng female compared sa male. So, kaya siya mas mataas para ma-establish nyo yung soft curve. Soft curve kasi yung sa female. So, sa male kasi mas mababa para medyo mas mapanga siya ng konti. So, ang reason behind that is the symbol, So, yung male kasi is nire-represent niya yung square. So, medyo mas square or boxy yung pagdodrawing kasi natin ng male character. So, sa female kasi is soft ang mga kanya mga features. So, para siyang circle. So, ang principle kasi nito sa design, ang square kasi is nire-represent niya yung pagiging sturdy, strong, stability. So, yun yung pinaka madalas na personality ng male. Parang malakas, sturdy, strong. So, yun talaga yung nire-represent ng square. So, ang circle kasi nire-represent natin yung soft, parang soft siya. So, parang ano yung kanyang personality. Parang malambot. So, yun naman ang nire-represent ng ating female. So, female's nose length is narrower than male to make it look more petite compared to male's nose that are broader and more boxy to make him stronger personality. So, ito yung sinabi ko kanina na boxy to make him more stronger personality. So, para mas strong yung kanyang personality. So, ganun din. Yung sa male kasi is medyo mas malapad ng konti para mas magiging boxy siya. Sa female kasi is mas manipis ng konti. Para mas maging soft siya. So, mas manipis siya kasi para mas mabuo na ma-drawing natin yung soft curve. Female's eyes are more rounded than male's eyes to make it more softer personality. So, ganun ulit sa word na rounded. So, circle. So, para mas mas soft ang kanyang personality. Mas girly siya. So, mata kasi ng male is medyo makahon ng konti. Medyo boxy. So, compared sa female, so soft siya. Female's mouth are bigger than male to make it look more kissable, especially the upper lip. So, sa labi naman, mas malapad yung upper lip ng babae to make it more look kissable. So, kaya kapag nanonood tayo ng mga cartoons, anime, mas ine-emphasize yung upper lip ng babae kaysa sa mouth ng lalaki. Madalas ganyan lang ang design ng male's mouth Sa female's mouth, ine-emphasize yung kanilang lips para mas maging feminine. So, yun. After composing the initial sketch, kagaya nung sa male, finalize your drawing. You may add some shadows to make it more lively. So, ito, advice lang to identify the effectivity of your drawing. You must draw your character in bold because here is the illusion that would direct your audience on what gender he or she is biologically portraying. So, kapag gagawa tayo ng male and female, ang pinaka-challenge sana natin is dapat ma-recognize siya as male or female kasi once na hindi mo siya ma-recognize or napagpalit mo siya ng gender, ibig sabihin may mali dun sa drawing nyo. So, para maging makuha nyo ng tama, dapat i-drawing nyo muna siya as bald. So, dapat kahit kalbo pa lang yung drawing nyo, recognizable talaga siya as male or female dahil sa kanyang facial features. Kasi yung hair kasi magdadirect talaga sa atin. Yung minsan nagsaset ng direction sa atin para sabihin, siya yung umaano sa utak natin na yan, female yan, ayan, male yan because of the hair. So,
So, dapat i-drawing nyo siya ng bulb. So, kung bulb siya and recognizable siya, so ibig sabihin effective yung drawing nyo. Kasi madalas kasi sa ating mga artists, kung ano yung ating biological gender, so yun madalas natin dinodrawing since childhood. So kung lalaki ka, so simula bata ka pa lang na artist, puro lalaking characters ang dinodrawing mo up to the recent. So hindi mo masyado napapractice yung opposite gender na drawing. So kaya once na drawing mo yung opposite gender nun, madalas nagiging ka-gender mo yung design niya. So dapat ang pinaka-technique doon, so every time na magdo-drawing ka ng opposite gender mo, dapat medyo sa sarili mo, feeling mo is attractive siya para sa iyo. So kung lalaki ka, pag nag-drawing ka ng female character, is feeling mo na-attract ka dun sa character mo kasi effective siya. So if your character's biological gender is identifiable even without hair, the anatomy of your character's head is effective. So ito na isasabi ko na once you become familiar with the proper constructions and compositions in creating human head, it will be easier for you to play with its facial feature based on its characteristic and personality of your character. So ito isasabi natin, once na naging familiar kayo sa mga basics, so pwede nyo nang paglaruan yung yung basic measurements or proportions. So kagaya nito, nasaan na yan? So kagaya siya, hindi siya circle, so medyo oblong siya. Then yan, so nag-iiba-iba siya. So depende sa ating composition. So yun lang po. I hope na may natutunan kayo sa ating unang module, sa unang drawing tutorial natin, kung paano mag-drawing ng realistic human head using front view. So thank you guys for listening.